mga Pilipino eh. Di ba yung pagrespeto sa magulang, pagrespeto sa anak, pagrespeto sa kapwa. Which is kami talaga kasi makaluma kami. Dahil laki ako sa lola, si Jules laki rin sa lola. Yun yung talagang baon-baon namin sa aming pagkatao. Kami, katulad kami, bilang partner, makaluma kami. Yung, di ba yung parang dating sinasabi natin sa mga Pilipino, yung ito yung idealistic, dapat ang pamilya ang nagtutulungan. Ang mag-asawa ang nagsusuportahan sa isa't isa. Which is yun yung nakikita ko talaga sa amin ngayon na parang ito yung tinatahak namin na yun yung feeling ko makakapag patibay pa kung saan pupunta ang aming kinabukasan balang araw po. Ayan. O, ito naman may tanong mula kay Gorgie Rula ng PEP. So, kay Coco, siguro si Julia ang reyna sa kusina. Hanggang saan ang power ng pagiging reyna ni Julia? Siya ang reyna ng aming tahanan. Kasi, isa pang sikreto bilang lalaki, lalo na ako kasi laking kali ako eh. Tapos, syempre, sanay na sanay akong makipagsapalaran sa araw-araw ng buhay. Natuto ko sa haba ng relationship namin, kaya ako sinasabi siya ang reyna ng aming tahanan, bukod sa kusina. Kasi natuto ko mag-adjust. Natuto ko talaga na kailangan, kahit ako bilang lalaki, ako yung may opinion, ako ang ano ng bahay namin. Hindi. Later on, natututo ka na para ang bahay nyo maging masaya at maging tahimik, kailangan bilang lalaki natututo kang manahimik. Manahimik, mag-adjust at umunawa. Kaya yun sa bahay namin, pag sinasabi, tanong nyo kay Julia. Kasi sinadya ko na talaga parang si Jules na ang tanongin nyo. Kasi baka mamaya may opinion ako hindi niya gusto. Tapos siya pag nagtampo sa akin, away. Ang gagawin ko ngayon, tahimik na lang ako. Ano, sabi nga nila, pag mahal mo ang isang tao, di ba may sabi sa English na parang kung gusto mo ng masayang buhay, dapat pasayahin mo yung, ano ba English yun? Happy wife. Happy wife, happy life. Yeah. Yun na lang ang nasa isip ko. Kung bakit ako ganun, tumahimik na lang ako. Adjust na lang. Yun yung ano. So, ano yung karaniwang pinagtatalunan ninyo? Baka kala na Kahit balita ako. Kahit maliliit na bagay ito. Coach, normal kasi kami tao eh. In all aspect, di ba? Normal kami pag nasa bahay kami, totoo kami, hindi kami artista, hindi kami yung character namin. Marami rin kami mga maliliit na issue na pinag-aawayan or pag meron mga bagay na hindi pinagkakaintindihan. Pero ang pinaka-importante, sabi ko nga, kung ano yung natutunan namin doon. Siyempre, nung nagsisimula kami, pareho kami passionate eh. Lalo na ako, galing ako sa indie, di ba? Pero ngayon sabi ko nga, siguro bukod na rin kapag, alam mo yun, mamatured ka na, nauunawaan na magbigay. Ano yun muna. And then, para rin maramdaman niya na parang meron siyang say doon sa inyong tahanan. Alam niyo po, may kukwento. Alam niyo isang pinakamatinding hindi namin pagkakaunawaan. Kapag bumibili kasi ako ng kahit anong bagay, gusto ko pareho kami. Kung meron na po, gusto ko meron din siya. Oo, ganoon. Corny ako eh. One time, namimili ako, bili ako ng bili para sa kanya. Siya naman ayaw niya, wag na tatay, wag na, sobrang na, wag na. Eh ako yun yung kaligayahan ko, siya naman nahihiya. Tapos hanggang sa nagkatampuhan kami. Bili mo namimili kami, nagkatampuhan kami kasi binibilang ko siya, ayaw niya dahil nahihiya siya sa akin. Siyempre, nagkaroon kami ng di pagkakaunawaan, di kami nag-uusap, di kami nagpapansinan. Pero nung na-realize ko, ang ganda rin. Bakit? Kasi, siyempre yung iba, di ba sinasabi nga natin na parang pabili dito, pabili dyan, pabili dito. Siya naman napakatipid. Sabi ko, napakaswerte ko naman. Hindi dahil nagkukuripot ako, kundi. At sinasabi ko, kasi initignan niya na parang kung okay pa naman siya at hindi siya maluwang tao. Kaya doon ako na-proud sa kanya, sabi ko, inaano ko sa sarili ko na parang sabi ko, ang swerte ko kasi alam ko, kaya katulad niya sabi ko nga, yung finances, lahat ng namin siya may hawak. Kaya alam ko na nasa safe ako na posisyon o na lugar sa aming tahanan. Oh. Ano naman masasabi mo doon, Julia? Actually, pakiramdam ko po birthday ko ngayon. Kasi parang na-highlight ang pagiging babae ko today. Thank you! And yun naman po, siguro nga sabi nga namin, kaya rin po kami nag-work kasi hindi siya bilang alpha sa amin, kumbaga leader talaga namin siya sa family. Hindi mo mafe-feel na hindi nga siya nag-give. Open siya to any advice, any communication. So siguro parang ako din as babae, na-appreciate ko kasi ang sarap din na napapakinggan ka. Tapos syempre, ang goal ko lang naman in life and as partner po niya, syempre magabayan ko rin siya sa mga bagay-bagay na
ano man yung pwede kong makabawas sa problema niya, pwedeng makabawas sa intindihin niya, makatulong man lang. So yung tandem namin, kaya namin nasasabi rin siguro, natatawag rin namin perfect. Kasi nga, it takes two to tango. Laging tulungan, laging isipin yung isa, lagi kayong tandem talaga in life. Nung araw kasi kay Oj, kwento ko na. Ngayon lang kasi tayo nakakapag-open up. Nung araw kasi, Relax si Coco Diba? sa inyo. Oo. nung araw kasi, siyempre bata sa akin si Jules. Ako lahat nagtuturo sa kanya. Ako nagturo sa kanya paano mag-drive, kumuha ng driver's license, mag-ipon, mag-ano sa bangko. Lahat. Ako nag-aayos kasi mas ano ako sa kanya eh. Mas may edad ako sa kanya eh. Ngayon, siyempre ito na, siyempre si Jules nagmamature din and ito na yung ano namin. Talagang pinaano namin na pantay kami. Pero siyempre, sabi ko nga, ang posisyon ko, ang ano ko, ako yung taga-trabaho. Ako yung taga-isip. Pero after that, bago ako mag-desisyon, ibinibigay ko muna sa kanya. Kasi ayoko nga magka-conflict eh. Ayoko yung nag-desisyon lang ako tapos hindi ko siya kinonsider. Lagi yun, lagi kong ibabato muna sa kanya bago ako mag-ano. At minsan kadalasan, siya muna, sa kanya na lang ako pag kung anong opinion niya, titignan ko kung sasang-ayon ako, saka kami magkakaroon ng final decision. Which is yun yung pinagdaanan namin di sa mahabang panahon na napakalaking bagay na nakatulong sa amin as a partner. Yun po. Oh, Yes. kaya kayo perfect match. Tama! Oo. Diba? Oh, anyway, meron pang tanong si Gorg. Yes, Nay! Okay. So si Julia raw ba ang nasusunod sa budgeting at sa mga pangangailangan sa bahay? Wala ka ng say, Coco? Lahat siya. Wala na ako say. Basta ako lang ang partikular talaga sa bahay, taga-trabaho, taga-check. Lahat ng mga sira, lahat ng ano. Ako pagkasabi sa kanya, nanay, pagawa na po natin yun kasi kita natin yung mga ano. Kasi sabi sa bahay, ngayon pa lang, sabi ko nga, sa age namin, in-insist ko na, sabi ko nga, very Filipino kami. Kumbaga, ang inaano na namin, gusto namin, sabi ko, dati kasi di ba pagbagay sa'yo, babe, han, love. Sabi ko, in advance ko na. Sabi ko, gusto ko habang ano ko, ang tawag sa atin, sabi ko gano'n, kaya ang tawagan namin nanay, tatay. Oh. Kasi, yun nga eh, ang inaano ko yung kultura natin eh, which is yun kasi ang nawala sa ating mga Pilipino eh. Kaya sabi ko in all aspect na, sana, sabi ko, kahit sa bahay lang namin, may balik natin yung pagrespeto, yung kultura ng mga Pilipino, kung ano yung core natin bilang isang Pilipino. Tama. Ay, Nay, may follow-up question dyan si Kuya Gorgie. Oh. Sabi niya gano'n, syempre kung sa tahanan, di ba, si Miss Julia at nasusunod. Direct sa CCM Productions naman daw po. Gano'n naman daw po ka-involved si Ma'am Julia? Hands-on din daw po ba siya sa Ako CCM? po, nung una, lahat ng problema ng production ko, ako lang nag-absorb, kwento lang ako sa kanya. Siyempre sabi ko nga gano'n, hindi ko kakayanin talaga mag-isa. Kaya nung pinasok ko si Jules ngayon, siya lahat ng, actually mas marami na siyang trabaho sa akin. Kasi lahat ng finances, siya nagbabayad ng ganito, siya nag-check ng lahat ng ganyan. Na pag inano namin, mas marami na siyang trabaho sa akin. Kasi ako kayo nasa creative lang ako eh. Ako nagka-casting, ako nagbibigay ng kwento, ako nagpapatakbo ng production. Pero yung mga babayarin, kasi yan ang pinakasakit sa ulo. Diba? Yan yung mga problema sa mga isang production o sa isang negosyo eh. Yun po. O Nay, may tanong naman din si Miguel of One Knows. Ayan. Sabi po niya, bilang mga taong abala daw po sa trabaho at sa buhay, gaano daw po kahalaga sa inyo ang isang safe at maasang LPG sa bawat tahanan? Napaka-importante po niyan kasi lalo na po kami sa trabaho namin. Halos maghapon, di ba po, wala kami sa trabaho. Na-check lang namin ang aming tahanan through CCTV. Kasi kung ano nangyari, di ba, check mo yan kung safe ba, kung whatever, kung ano ba nangyari sa ano. Siyempre, honestly, alam naman natin itong mga Pilipino, marami ng mga insidente, di ba, na minsan nga, may nagluluto, sumisingaw, biglang sumabog, nagkaroon ng problema sa bahay, nagkaroon ng sunog. Ako naman, sabi ko nga, doon naman ako mapaproud sa Rigasco. Dahil talaga sinigurado nila ang kaligtasan ng lahat ng mga Pilipino. Kasi sabi ko nga, hindi lang doon sa sinigurado lang tama ang timbang, kundi yung seguridad ng ating mga pamilya. Kasi, di ba, marami tayong nakikita. Sabi nga nila, pag nakikita natin, uy, bakit doon, sobrang mura. Pero sabi nga nila, di ba, kasabihan nga natin, minsan, kung ano yung binayaran mo, yun yung makukuha mo. Kasi dito, sabi ko nga, tinataas natin yung antas o yung seguridad ng ating produkto o ng ating LPG. Kasi nga, ang inaano natin, yung security. Kasi sabi ko nga, yun yung ano, kung bakit nga tayo may CCTV, di ba? Kasi sinisigurado natin na ligtas yung pamilya natin eh. Which is kahit sa pagluluto o sa pag-ano. Kasi minsan,
kadalasan sa bahay, di ba minsan magluluto ka, minsan naiiwan mo, lilingat ka ng konti, pala may singaw na pala yung LPG mo. Kaya sabi ko nga, natutuwa ako dahil sabi ko, proud ako sa